Mula kay sa iyong araw, sabi rito sa title, imposibleng maniniwala ka kung hindi ito nakuhanan. No, misteryong nakunan sa video hindi maipaliwanag. Tapos nakalagay kanina dun sa thumbnail, si Pope Francis daw ay nawala, no, binura daw ng Vatican. So ito ang ating aalamin mga kapatid, papanoorin natin, bibigyan natin ng commentary and reaction video syempre mula kay sa iyong araw. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel at kung bago ka pa lamang mga kapatid dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction sa iba't ibang mga topic na matatagpuan natin sa mundo ng social media ay internet, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay na panoorin na natin to mga tol. Ang mga video na ito na mga hindi ka panipaniwala na pangyayari mula raw sa tila baga paranormal na pangyayari ay maaaring magdulot ng labis na pagdududa kapag ang mga naturang video ay nahuli sa liwanag ng telebisyon. Bago ng kulay. Kaya't nagiging mas kapanipaniwala sila. Mula sa isang holograpikong tao na sangkot sa misteryosong pagkakakilanlan ni Terry Perkins. Sumama at samahan ninyo kami habang nasa kalagitnaan ng isang balita ang mga tagapaghatid ng balita mula sa Honduras na nagkulat Gumalaw yung na bigla baso. na lamang gumalaw ang isa sa kanilang mga baso na kanyang sarili. Sa malino na pagkakabahala, nilarawan ang kakaibang pangyayari, ngunit ipinagpapatuloy pa rin ang pag-alalay sa pagsalaysay. Nagtawanan sila, hindi raw ipinapuhos ang sasakyan ng baril, ngunit sa kabila nito, inamin ni Horst Carlos Molina na naramdaman niya na may malamig na bugso ng hangin na ikapa niya. Sa sandaling bago lumipat ang baso, binanggit niya na tumas ang kanyang balahibo. Itinanggi rin niya ang anumang mga haka-haka na ang mga tauhan sa produksyon ang nasa likod ng kalokohan. Bilang tugon sa mga mapanukso, ipinahayag ni Molina na sinubukan niyang hilain ang baso, ngunit ito raw ay nakakapit sa mesa. Tiwala siyang ang pangyayari ay di ka panipaniwala at nagtapat pa siyang ito'y nag-iwan ng trauma sa kanya. Ito naman, Yung mga ganong mga pangyayari kasi, dalawang bagay yan eh. It's either prank o totoo. Pero dahil nga uso yung mga prank, uso yung mga kalokohan na ganyan, minsan kahit totoo maiisipan mo nga prank lang to mga ganyan, di ba? At yung mga prank naman, minsan kapag hindi mo alam, iisipin mong totoo. Pero ikaw, naniniwala ka ba sa mga paranormal na katulad nung pangyayaring yun, no, yung nasaksihan ng camera na gumalaw yung mga baso? At tayo, naniniwala tayo na may mga masasamang elemento talaga na gumagala dito sa ating daigdig mga kapatid. Minsan ginugulo ang ating paniniwala at ginugulo ang ating pananampalataya, di ba? Nagbabago kasi ang ating paniniwala dahil sa mga ganyang mga bagay. Like for example, eto, napakarami ng mga tao ang nadaya nito, mga tol. Nakalagay sa Bible, for example lang to mga tol, for example lang, nakalagay sa Bible, hindi totoo ang mga kaluluwang ligaw. Hindi daw totoo, ayon sa Bible hindi totoo yung mga multo. For example, yung mga taong namatay na tapos yung kaluluwa nila magagala-gala pa. Kasi nakalagay dun sa Bible, ang kaluluwa ay kasamang malilibing, kasama ng taong namatay, hindi niya na alam kung sino siya o kung ano ang dating buhay niya, di ba? Pero dahil nga nakakita ka ng mga masasamang espiritu na ginagaya yung anyo, for example, ng mga kamag-anak mong namatay na, kaibigan mong yumao, nagsasabi sa iyo ng mga lihim, sikreto, kung sinong gumawa halimbawa ng krimen sa kanila, at dahil doon nalulutas ang krimen, nagiging sinungaling tuloy yung Bible. Kasi sabi sa Bible, hindi daw totoo mga multo. Ano yung nakita ko? 'Di ba? Ano yung nagpakitang 'yon? Kamag-anak niya 'yon, 'di ba? So ngayon nagbabago ngayon ang naniniwala. Napakarami nang naligaw ng bagay na ganyan dahil sa mga masasamang elemento. Tuso ang diablo kasi talaga, mga tol, no? So tuloy natin 'to. sa isang kamakailang broadcast, lumitaw si Pope Francis sa kanyang bintana upang basbasan ang karamihan. Ngunit sa isang kakaibang paraan, habang siya'y bumalik sa loob, tila baga bigla siyang nawala sa tanawin. Sa wakas, tuluyan nga siyang nawala. Lalo pang nakapagtataka dahil tinanggal ng Vatican ang lahat ng kopya ng video na ito na iniwan lamang ang opisyal na bersyon. Hinggil sa dahilan kung bakit ginawa ito ng Vatican, ay may ilang naniniwala na maaring may sakit daw si Pope Francis noong araw na yun. So ano na lang to? Hologram na lang, no? Parang ganon.
O kaya isang parang may isang manipis na tela tapos nakaano na lang siya. Yung naka-projector na lang siya katulad ng mga ginagawa sa concert, 'di ba? Na maaaring ito'y bahagi ng karaniwang protokol sa seguridad upang maiwasan daw ang anumang klase ng kontrobersya. Bagaman tila hindi ka panipaniwala, ilang beses nang ipinakita ang simpleng hologram sa mga nakaraang pagkakataon at ito'y naging mas epektibo sa mga lihim na pagpupulong noong nagaganap ang pagbabalita hinggil sa tsunami sa Japan noong 2011. Napansin ng ilang manonood ang isang misteryosong nilalang sa likod. Sa video biglang lumitaw at nawala ang isang itim na ibon at mas kakaiba pa sa pag-ikot-ikot ito sa mabagal na paggalaw na mukhang paulit-ulit ito na nawala at sumusulpot. Atin itong tignan mga kaibigan. Hindi, sa camera na lang yan. Sobrang labo ng kamerang ginamit. Ewan ko ba't pag galing sa Japan ng camera, laging malabo no? Sa mga nakalipas na panahon, matagal nang tinatanong ng mga mapanukso kung bakit wala pang UFO na nahuhuli sa live television. Gayunpaman sa kasalukuyang panahon, halos araw-araw na itong nahuhuli sa mga video, ika pa ng mga netizens. Gayunpaman, isa itong makabuluhang footage na mula sa Peru noong February 2020. Nagtipon ang 200 na katao mula sa channel na Capital TV sa Yaya Beach, isang hotspot para sa mga UFO daw. Inaasahan nilang makakita ng kahit ano, subalit sa kanilang pagkamangha, natuklasan nila ang isang kamanghamanghang bagay. Sa gitna ng pagbabalita, napansin ng ilang manonood ang isang kakaibang liwanag sa itaas. Sabay itanong, iyan ba ay isang tala? Sa mga salita ni Juan, Sima de la Playa, Louis de la Ingles, ika pa niya mga kaibigan na tila baga ito raw ay isang nakakamanga. Wow. Tignan mo ang mga mala kulosong paglipat nito. Hindi ba naglaon napansin ito ni Ricardo Stofflet at nagpasya silang maglakad patungo sa kampo. Isunulat nila, pakiramdam namin na malapit ito sa kampo. May kalma at katahimikan siyang dala. Sa ibabaw ng tubig, kinapa niya ito at nadama ang malamig na pag-iral sa mga oras na iyon. Biglang lumiwanag. At sinabi pa nila, kami tila'y mga bata na may malasakit sa kalikasan at walang humpay ang mga kaligayahan ng tao nang nakita ito. Palagay ko hindi UFO yan. Nagtitipon sila dun eh. 'Di ba? Mga UFO yan bigla magpapakita. No? Teka, may nagtitipong mga tao dun. Syempre malalaman nila yon. May nagtitipong mga tao dun dahil gusto nila makita ng UFO. Talaga tara magpakita tayo, 'di ba? So, inaano na lang nila, niloloko na lang nila sarili nila. Sa ilang mga video na kumakalat sa social media, tinalakay ang ilang mga controversial teorya na ang kilalang musikero na si Michael Jackson ay posibleng napakamatay. Gayunpaman, may isa pang ebidensya na hindi binanggit, ang misteryosong pagkakakilanlan ni Teddy Perkins at ang kanyang kakaibang anyo sa 2018 Emmys. Ang karakter na inspirasyon kay Jackson ay unang lumitaw sa kilalang palabas na Atlanta, kung saan ginampanan ito ni Donald Glover. Ngunit kakaibang sabihin, ang Perkins sa Emmys ay hindi ginampanan ni Glover kundi ng kanyang kapatid na si Stephen. Dagdag pa rito, tumanggi ang direktor ng Atlanta na si Hiro Murai ni bunyag kung sino si Teddy Perkins. Dahil dito, may mga teorya na baka si Perkins ay si Jackson na nagbihis at ginamit ang palabas upang ipahayag ang kanyang kwento. Conspiracy. Partikular na itinuturo ng mga taga-suporta sa eksenang ito kung saan binanggit niya na may pumatay sa kanya subalit buhay pa rin siya. Maaring ito'y isang mensahe, ang sabi ng ilan sa mga tagahanga ni Michael Jackson. Ang weird, no? Matapos ang isang panayam, naglakad palayo ang isang politiko mula sa United Kingdom na may hawak na isang pulang briefcase. Gayunpaman, sa paglipas nito sa harap ng isang sasakyan, ang kaso ay biglang naging berde ang briefcase. Naging Sa pagbalik bigla. niya sa kaduluduluhang frame, ang kulay ng briefcase ay nanatiling pula
at ilang mga manonood ang tila naaliw sa kakaibang pangyayaring ito, na may ilan na nagsasabi na ito ebidensya ng pagsamantala ng gobyerno. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may ilang minuto pa lang ang nakalipas mula noon ang briefcase mismo ay nagbago ng kulay mula sa berde papunta sa pula sa harap mismo ng kamera. Totoo nga kaya itong ebidensya ng isang sira-sirang pagkabuo ng realidad? May explanation yan syempre. Matapos ang lindol sa Mexico City noong 2017, ang paaralan ni Enrique Ruber Cemento ang nagdulot ng igay sa buong mundo dahil sa kwento nito na kumakalat sa bansa. Naglaan ang mga rescuer ng malalaking pagsisikap upang mailigtas ang isang maliit na batang babae na natagpuan sa ilalim ng mga bagay na nawasak. Subalit tila naglaho itong babaeng ito na si Frida. Kaya sino nga ba ang kanilang nakita at nakausap? Ngunit ano nga ba ang binabanggit ng banal na kasulatan sa mga ito? Binabanggit mga kaibigan sa Revelation, ang mga tila baga nagpaparamdam ng mga paranormal ay ito ay kagagawan ni Satanas, na binabanggit mga kaibigan sa Pahayag chapter 16 verse 14, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisagawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulad ng sinabi ko kanina sa simula ng video mga tol, no? Yung mga ganito, ito yung pinakamabisang panligaw ng mga tao para hindi na sila maniwala sa nakasulat mismo sa Bible. 'Di ba? Kasi nga ang nakalagay nga sa Bible, itong mga nakikita nating ganito, kahit na kamukhang-kamukha ng kamag-anak mong yumao, 'di ba? Hindi na 'yun yung kamag-anak mo. Masamang espiritu 'yun na ginagaya lang yung anyo niya para ikaw ay magbago sa paniniwala, no? Kung ang sabi ng Bible hindi totoo multo, ikaw naniniwala ka sa multo dahil nga nakita mo mismo ng iyong mga mata, naligaw ka na talaga. O mga kaibigan, sila ang mga demonyong gumagawa ng kababalaghan at hindi ito paranormal na binabanggit ng hindi naniniwala na mga patungkol sa kanila. Hindi ito yung mga kaluluwa na binabanggit na pag ang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay humihiwalay sa kanya. Hindi. Sapagkat binabanggit sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 6, alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot at pagkainggit. Ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa mundo. Mga kaibigan, ito So, yun ang malinaw na nakasulat sa Biblia, 'di ba? Kaya yung mga multo na mga nakikita natin, mga biktima ng karahasan, biktima ng panggagahasa, mga ganyan, 'di ba? Merong isang ospital na maraming mga nagpaparamdam daw, mga namatay daw dun sa ospital. Hindi yun yung mga taong yun. Mga masasamang espiritu yun. ang katotohanan na ang ating mundo ay balot na balot ng mga misteryo na tila baga ito raw ay kagagawan ng mga paranormal activity na kagagawan daw ng mga kaluluwa. Ngunit ito ay kagagawan ni Satanas upang linlangin ang buong mundo at ipakita na siya ang namumuno sa mundong ito. Ngunit ito ang katotohanan mga kaibigan. 1:8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at dinalalakad sa kadiliman." Tunay nga mga kaibigan, kung tayo ay lalakad sa kaliwanagan ng ating Panginoong Hesus, masusumpungan natin ang mirakulo sa ating buhay. At ang ating buhay na sobrang binabalot ng kadiliman ay mapapalitan ito ng kagalakan at kaliwanagan na matatagpuan lamang natin sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Alright mga tol, yung iba may mga explanation yan katulad ng briefcase na nagbabago ang kulay kasi may mga yung mga ibang magician may mga ginagawa silang ganyan, yung painting biglang na lang nagbabago yung itsura ng painting, di ba? May mga ganung mga bagay. So may mga explanation diyan. Pwedeng alam mo yun, sadyang ginawa yun para sa magic, mga ganun mga bagay eh.
Kasi wala naman talagang bagay na bigla na lang magbabago ang kulay kung hindi sinadyang gawin, mga tol, no? So, doon naman sa iba, katulad nung basong gumagalaw yan, yung mga ganyang paranormal na ganyan, kung naniniwala ka sa mga masasamang espiritu, masasamang elemento na nandirito sa mundo, maniniwala ka din sa mga yon. Pero, dahil nga sa uso yung mga prank, uso yung mga minsan pinagtitripan ka ng mga tropa mo, ganun na nga rin mismo yung magiging resulta, di ba? So ikaw, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin? Comment ka sa baba. Pero yung kay Pope Francis, sa palagay ko, ano yun hologram, no? Yung bigla na lang nawalang parambula ng mga tol. So comment ka sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.